Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan ang action horror drama mystery thriller movie na may pamagat na Timber Falls. Nagsimula ang pelikula sa isang madilim na misteryosong bahay kung saan nakakulong at nakatali ang dalawang mag-asawa na ito. Hindi malinaw kung paano sila napunta sa ganitong sitwasyon pero mapapansin na tila takot na takot sila sa misteryosong parang halimaw na nilalang na nagbabantay sa kanila sa loob. Nang makakuha ng pagkakataon ang babae ay dagli niyang tiniis na mahugat ang kanyang palad mula sa pagkakapako ng mga ito sa lamesa na kanyang hinihigaan. Pagkaalis niya sa kwarto ay agad naman niyang tinungo ang kinaroroonan ng kanyang asawa para subukan na tulungan ito. Subalit hindi niya alam na kasama pala nito sa loob ang nasabing parang halimaw na nilalang kaya nagsisigaw ang lalaki na kailangan na niyang tumakas paalis ng mag-isa. Dahil dito ay mabilisan siyang tumakbo papunta sa kakahuyan hanggang sa makarating siya sa hangganan at malalim na kalupaan at ilog na ang nasa ibaba nito. Kapansin-pansin na lubos na lamang ang kanyang nararamdaman na takot sa misteryosong halimaw na agad siyang nasundan na ultimo mas pinili na lang nitong tumalon at wakasan ang sarili kaysa sa muling makuha pa ng hindi maipaliwanag na nilalang. Makalipas ang ilang araw sa kaparehong lugar ay makikita ang isang kotse lulan ang bagong mag-asawa na sila Mike at Cheryl. Nagtungo sila sa opisina ng Bantay Kalikasan para magtanong kung saan sa lugar sila maaaring mag-hiking para sa kanilang honeymoon vacation. Nagsuhesyon ang Bantay Kalikasan ng dalawang magagandang bundok na pwede nilang akyatin dahil ligtas itong puntahan subalit nang nagsimula na ang mag-asawa sa pagpasok sa lugar ay nakasalubong sila ng isang matandang babae at nagbigay ito ng mungkahi na mas magandang puntahan ang bundok na tinatawag na Timber Falls dahil kakaunti lang ang nagpupunta sa lugar na ito at di hamak na mas maganda ang tanawin dito kesa sa naunang suhesyon ng Bantay Kalikasan kanina. Dahil sa pagiging magiliw ng babae ay nagtiwala agad ang mag-asawa. Habang nasa bungad sila ng nasabing Timber Falls ay hindi na nila napigilan pa ang kanilang umaapaw na pagmamahalan kaya nagsimula na silang gawin ang kanilang nais kahit wala pa sila sa kanilang camping area. Sa hindi inaasahan sa gitna ng kanilang pag-aanuhan ay may napadaan na grupo ng mga mangangaso kung saan mabilis silang pinalibutan nito at pinagtawanan dahil sa kanilang ginagawa sa gitna ng gubat. Sinimulan din silang buwisitin ng mga lalaking ito at pakitaan ng mga kababuyang mga kilos na tila gusto nilang makisali sa kasiyahan na ginagawa nila ni Cheryl. Habang tumatagal ay tila gusto nang magwala ni Mike at bunutin ang nakatago niyang baril. Mabuti na lamang ay nagsalita ang pinakamatanda sa mga lalaki na si Mark at inutusan ang kasamahan na isauli na ang pantalon ni Cheryl. Bago din sila payagan na umalis ay puwersahan silang hiningihan ng ilang dolyares na pera para pambili ng alak. Muli na silang nagpatuloy sa pagpasok sa nasabing lugar ng Timber Falls kung saan kinalimutan na nila ang nangyari kanina at inenjoy na lang nila ang napakagandang tanawin. Habang nagsasaya sila ay wala silang kaalam-alam na may nanonood na pala sa kanila sa isang sulok kung saan pagsapit ng kinagabihan habang nagsasaya sila sa kanilang honeymoon ay may misteryosong individual na ang nanonood at naninilip sa labas ng kanilang tent na para bang may hinihintay itong maganap bago sumalakay sa dalawa. Kinaumagahan ay naunang nagising si Cheryl kaya naisipan niyang magtampisaw sa malawak na lawa na ito. Habang mag-isa siya sa tubig ay wala siyang kaalam-alam na nakatayo na sa labas ng kanilang tent ang individual na pinapanood siyang lumalangoy. Nang bumalik na siya ay dagli siyang sinunggaban nito at tanging isang sigaw na lang ang kanyang nagawa bago tuluyang magising na si Mike. Nagtaka naman ito dahil nawawala ang kanyang asawa. Nang makita niya sa tubig ang kwintas nito ay nagsimula na siyang kabahan kaya dagli siyang tumakbo sa gitna ng gubat para hanapin si Cheryl. Hindi nagtagal ay nakita niya ang dalawa sa grupo ng mga mangangaso kahapon na dala-dala ang tuwalya ng asawa niya kaya mabilis niya itong sinugod.
Ipinaliwanag ng lalaki na napulot niya lang ito at wala siyang alam sa pagkawala ng kanyang asawa, subalit hindi naniwala si Mike kaya sinubukan niyang atikihin muli ito, lalo pa nang marinig niya na sinasabi ng lalaki na kapag nauna siya na mahanap ang masarap niyang asawa ay pagsasawaan niya ito. Dahil dito ay makailang beses itong inupakan ni Mike hanggang sa mawalan ito ng malay. Kaagad niyang hinabol ang isa pang kasamahan nitong lalaki, ngunit nagulat siya nang makakita ng nabubulok na nakabitin na karne at nakatapak siya ng katabing patibong na naging dahilan rin para unti-unti siyang mawalan ng malay dahil tila may gamot na pampatulog ang nakadali sa kanyang patibong na ito. Makalipas ang ilang oras nagising na lang siya sa bahay ng babae kahapon, nagpakilala ito sa pangalan na Olivia. Noong una ay nagpapasalamat siya dahil sa pagtulong nito, subalit nagduda kaagad si Mike nang marinig niya sa babae na alam nito na nawawala ang kanyang asawa. Sinubukan niyang bumangon para tignan ang laman ng basement nila, subalit mabilis na pinigilan siya ng babae habang sinasambit na hindi na sila makakaalis ng bundok na ito dahil sa kasalanan na kanilang ginawa kagabi. Lumalabas na planado pala ng babaeng baliw na ito ang lahat at kinuha nga nito ang kanyang asawa sa hindi pa malaman na dahilan. Matapos niya itong mapatulog ay tumambad sa basement ang 12-dosenang garapon ng mga hindi nabuong sanggol. Unti-unti ay nagsimula na siyang makaramdam ng pagkakilabot sa loob hanggang sa makita na niya si Cheryl na nakatali sa isang sulok. Agad niya itong tinanggalan ng tali hanggang sa lumitaw na ang nasabing nilalang na mutant na halimaw at mabilis nitong inatake si Mike. Inutusan niya si Cheryl na mauna ng tumakbo at iligtas niya ang kanyang sarili, subalit kahit gaano pa niya bilisan ang kanyang ginagawang pagtakas ay kapansin-pansin na mabilis na nakakasunod ang nasabing nilalang na ito kahit saang direksyon siya magtungo. Sa ilang segundo ng umaatikabong habulan sa gubat ay nakasalubong ni Cheryl sa daan ang isang kotse ng park ranger kahapon. Dagli siyang humingi ng tulong dito at ipinaliwanag niya na may baliw na babae at isang halimaw ang bumihag sa kanya kanina. Habang pinapakalma siya nito ay lumitaw na sa likuran ang mutant, kaya napasigaw na lang si Cheryl sa sobrang takot. Laking pagtataka niya nang biglang magsalita ang lalaki kung saan pinapagalitan nito ang halimaw dahil hinayaan nitong makatakas si Cheryl. Lumalabas lang na kasamahan pala nila ang bantay kalikasan na ito sa kabaliwan at kademonyuhan nilang balak sa kanila ng asawa niya. Sa sumunod na tagpo ay makikita na lang nasa bahay na muli siya ng mag-asawang baliw na ito at binihisan sila ng mga damit pangkasal. Sinimulan nila ang kabaliwan na tila pagkakasal muli sa kanilang dalawa. Matapos nito ay pinaghiwalay sila ng baliw na mga ito upang kausapin ng seryoso si Mike at may handa sa kanilang mga balak. Sa kabilang kwarto naman ay tila nagkaroon ng pagnanasa ang mutant na alaga ng baliw na mag-asawa. Nang sinusubukan na nitong kapain ang hiyas ay dumating bigla ang matandang babae para painumin si Cheryl ng gamot na pampagana. Mapag-aalaman na matapos ang kakaibang kasal na ginawa ng mag-asawa sa kanila ay gusto naman silang gumawa agad ng magiging anak na kanilang kukuhanin. Lumalabas lang na sukdulan na ang pagkasira ng pag-iisip ng dalawa dahil ginagawa pala nila ito dahil gusto nilang magkaroon ng anak. Pagsapit ng kinaumagahan nang malaman ng mag-asawa na hindi ginalaw ni Mike ang kanyang mahal ay lubos na nagalit ang mga ito. Matapos ang buong araw ng pagpaparamdam nila ng kanilang bagsik ay muli na namang ikinulong silang dalawa sa iisang kwarto para pilitin sila na gumawa ng supling. Samantala kasabay naman nito ay nagsimula ng magplano ang iba pang park ranger na magsagawa ng pag-iimbestiga at paghahanap sa dalawa dahil mapag-aalaman na pang 10 mag-asawa na pala silang nawawala sa lugar sa lumipas na buong 1 taon. Gamit ang radyo ay tinawagan nila ang katrabaho nilang si Emerson. Nang malaman ni Mike na walang ideya ang ibang bantay kalikasan sa kabaliwan na pinaggagawa ng kasamahan nila ay sumigaw siya ng sumigaw para marinig siya ng mga ito na agad naman siyang pinigilan ng mutant. Nalaman na ng mga mangangaso ang nangyari sa dalawa at tila naging interesado ito na tumulong sa paghahanap. Bandang huli ay lumalabas pa na ang mga nambuli sa kanila noong nakaraang araw ay ito pa ang tutulong sa kanila laban sa baliw na mag-asawa.
Pagsapit ng dilim habang pumapasok sila ng palihim ay makikita na hindi na nakatiis pa ang halimaw na mutant at gusto na niyang tikman si Cheryl. Habang abala ang baliw na mag-asawa sa pagkumbinsi kay Mike na gawin na lang ang kanilang inaasam na anak ay sinubukan na ng halimaw na mutant na tirahin si Cheryl ng mabilisan hanggat wala pa ang kanyang mga baliw na amo. Habang sinisimulan na ng nilalang ang unti-unting pagpasok ay nakasigaw si Cheryl kaya mabilis na napasugod ang baliw na mag-asawa at sinabing hindi niya ito maaaring anuhin hanggat hindi pa sila nito nabibigyan ng anak. Lumalabas na ibibigay siya sa halimaw na ito matapos makuha ng mag-asawa ang kanilang gusto kaya nagsinungaling na si Cheryl na ilang buwan na siyang nagdadalang tao. Mula sa narinig ay lubos na nagalit ang baliw na mga ito dahil para sa kanila ang pagkakaroon ng anak ng hindi pa kasal ay malaking kasalanan sa Diyos. Kasabay nito ay nakapasok na ng tuluyan ang dalawang mangangaso. Nagsisigaw ng tulong si Mike para marinig sila ng dalawa subalit mabilis na nakaagap ang baliw na mag-asawa at agaran nilang tinapos ang mga nasabing mangangaso para hindi mabunyag ang lihim na kanilang tinatago sa bahay. Habang inililibing ng baliw na mag-asawa ang mga nanghimasok sa bahay ay napagplanuhan na din nila na i-dispatcha sila Mike at Cheryl dahil sa tingin nila ay hindi dalisay na anak ang nabuo sa loob ni Cheryl kaya hahanap na lang sila muli ng panibagong mag-asawa na maliligaw sa lugar. Nang uunahin na ng baliw na si Emerson si Mike ay wala itong kaalam-alam na nagawa na palang matanggal ni Mike ang kanyang gapos sa tulong ng matalas na bagay na ito na naihulog niya kaninang nagkakagulo sila. Sa wakas ay bumaligtad na ang sitwasyon at ngayon ay nakawala na rin silang mag-asawa. Nang saktong bumuhos ang ulan ay napabalik agad sa basement ang baliw na si Olivia kung saan tumambad sa kanya ang sinapit ng asawa. Sa hindi inaasahan ng tatapusin na rin sana ito ni Mike ay nakaganti pa ang baliw na babae. Dahil sa panghihina ay hindi agad nakatayo si Mike kaya buong lakas na si Cheryl na ang umatake dito sa baliw na ito. Dahil hindi nila alam ang daan at sumakto na tila may bagyo pang dumadaan ay buong tapang na umakyat sa sala si Cheryl para tumawag ng tulong. Kasabay ng pagkulog at pagkidlat ay makikita na dumating na rin ang alagang halimaw na mutant ng mag-asawa at sinira agad nito ang telepono. Inihagis din ng halimaw na ito si Cheryl sa kama ng kwarto kung saan galit na galit nitong sinusubukan na galawin siya. Para makatakas ay ginamit nito ang nahulog na krus sa kama subalit tila wala itong talab sa nasabing halimaw. Naging maaksyon ang mga sumunod na tagpo kung saan kahit nagkande-tilapon na sila sa buong sala ay patuloy pa rin siyang tinutugis ng nilalang. Bago pa ito muling bumangon ay desperadong lumabas si Cheryl ng bahay at ginamit nito ang isang bote na may laman na malakas na uri ng gasolina kung saan kahit malakas ang bugso ng ulan ay nagliyab pa rin ng todo ang halimaw na mala-zombie sa manhid at hindi nito malaman kung saan pupunta dahil unti-unting nalulusaw ang buong katawan nito. Kalaunan ay nagawa na rin na makaakyat ni Mike at muli nang nagkasama ng maayos ang nagmamahalan na mag-asawa. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay buhay pa pala ang baliw na babae at mabilis nitong inatake si Mike. Sa pagkakataong ito ay sinugurado na ni Cheryl na hindi na muli ito makakabangon pa. Sa kabutihang palad ay nahanap na niya ang cellphone na tinago ng baliw na pamilya. Nakahingi agad siya ng tulong at pagkalipas ng isang taon ay maayos na ang kalagayan at pagsasama nila. Biniyayaan din sila ng napakagandang anak kung saan wala na silang bayhiling pa. Sa pagtatapos ng pelikula ng matutulog na ang mag-asawa ay makikita na lang na tila binisita sila ng halimaw na mutant at tila dito malalaman na may kasunod pang panibagong yugto ang buong kwento. Special shoutout kay Aliwas Hunter PH, si Riaco Jr. Manito from Malaysia, kay Susan Gozem, kay Jess Senarilos, kay Herbert Quinones, at sa huli kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood.